Kids, may ipapakita ko sa inyo. Ito. Yan. Familiar ba kayo dito? Opo, Kuya Eric. Fire exit po. Oo, Alicia. Ito yung sign o simbolo ng fire exit. Sa ibang building o sa mga establishment, may makikita kayo nakasulat lang, exit. Pero doon pa rin kayo lalabas kapag nagkaroon ng emergency o sunog. Opo, itinuro po sa amin yan nung may fire drill sa school namin. At kung may elevator at may sunog, huwag tayong pupunta doon kasi maaaring mawala ng kuryente at matrap tayo doon. Itinuro din po ang fire evacuation route o ang mga dapat at safe na daanan kapag may sunog. Oo, nakikita natin yun sa mga buildings, lalo na sa maraming floors. Sa bahay niyo ba mayroong fire exit? Alam niyo ba kung ano at saan kayo dapat lumabas kapag nagkaroon ng sunog? Kailangan din po pala naming malaman yun at hindi lang yun sa school. Oo. Alam niyo, mas mabuting alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna gaya ng sunog. At mas maganda kung maiwasan natin na magpanik. Sa halip, manalangin tayo sa Diyos. Ito, basahin nga natin ang nakasulat sa aklat ng Isayas sa 41 at 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ugaliing manalangin para hindi tayo pabayaan ng Diyos. At yan ang ating verse of the day. At para madagdagan pa ang ating kaalaman tungkol sa safety exit at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng fire exit, yan ang ating pag-aaralan ngayon. At yan ay sa pagbabalik ng KNC Show! Magandang hapon mga bata. Naalala niyo pa ba yung petals na ginawa natin nung nakaraan? At ang technique na ginawa natin ay ang pagguhit ng star? Di ba madali lang naman gawin? Ang gagawin natin ngayon ay rose. Medyo mahirap iguhit ang ganitong uri ng bulaklak. Pero ituturo ko sa inyo ang technique sa pagguhit nito. Kaya ihanda na ang ating mga gamit tulad ng cardboard paper, ruler, lapis, at marker. Una, gumuhit muna tayo ng linya na parang alon. Isara natin ito sa pamamagitan ng muling pagguhit ng linya sa ilalim nito. Gumawa ulit tayo ng isa pang ganito, pero mas malaki ng kaunti sa una nating ginawa. Gumuhit ulit ng isa pang pakurbang linya sa gitna ng iginuhit nating mga patusok na petals. At guhitan naman natin ng kalahating round shape ang ibabaw ng tatlong patusok na petals. Dugtungan natin ng guhit ang isang patusok na petals sa kanang bahagi ng bulaklak, papunta sa round shape na iginuhit natin. Isa pang pakurbang linya sa ibabaw nito. Patuloy lang nating dugtungan ng mga malalaking pakurba at patusok na linya ang rose na ginagawa natin. Ito ay para mas dumami ang petals ng bulaklak. Guhitan naman natin ito ng dahon sa gilid. Gumawa tayo ng dalawang magkasalubong na pakurbang linya at guhitan natin ito sa gitna. Ayan, nakagawa na tayo ng rose. Madali lang ito gawin, basta sundin lang ang pattern sa paggawa ng mga petals at ang mga technique para makaguhit tayo ng isang magandang bulaklak tulad nito. Marami pa tayong pag-aaralan mga bata, kaya muli tayong magkita-kita at samahan ulit ako upang sanayin ang ating kakain sa pagguhit dahil tayo mga batang artistic. Hello mga bata! Narito tayo ngayon sa Kids Love!
Sa maraming bansa tulad ng Canada, ang pagkakaroon ng smoke and carbon monoxide detectors o smoke alarms sa loob ng bahay ay isang batas. Bakit? Dahil ang mga alarm na ito ay maaaring makapagligtas ng maraming buhay. Kadalasan, ang pagkakaroon ng sunog ay nangyayari sa gabi. Kung walang smoke detector sa loob ng bahay, hindi madaling malalaman ng mga tao na may sunog at sila ay maaaring hindi makahinga dahil sa usok habang natutulog. Ang isang smoke detector ay maaaring gumising sa mga natutulog bago pa man mahuli ang lahat. Ang carbon monoxide na pangunahing component ng usok mula sa sunog ay masama sa atin. Ito ay isang uri ng gas na walang kulay at walang amoy. Nabubuo ito sa pamamagitan ng pagsusunog ng iba't ibang uri ng fuel tulad ng gas, wood, oil, at coal. Marami sa appliances sa loob ng isang bahay ay gumagana dahil sa isa sa mga fuel na ito. Kapag ito ay hindi gumana ng maayos o hindi ginamit ng tama, maaring mapuno ng carbon monoxide ang isang bahay na magdudulot ng carbon monoxide poisoning. Kung meron tayong smoke detector sa ating bahay, maaring ma-alert ang ating pamilya sa panganib na maaring dulot ng sunog. Ang smoke alarms ay karaniwang nakakabit sa ceiling o sa mataas na bahagi ng dingding. Nakita nyo ba mga bata kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng smoke alarm sa loob ng ating bahay? Pwede tayong iligtas nito sa panganib dulot ng sunog. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay hingin natin ang pag-iingat at tulong ng Diyos sa atin. Kalakip ang pag-iwas din nating maglaro ng mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Marami pa tayong pag-aaralan sa susunod, kaya samahan nyo akong muli dito sa Kids Lab, ang laboratorio para sa mga batang Kristiyano! Hi kids! Napapansin niyo ba ang mga sign na ito sa pinto ng mga establishment na napuntahan na natin? Kung hindi pa, yan ang pag-aaralan natin ngayon, kids. Tara! Magandang hapon po, Chief Marshal. Magandang hapon, Benzi. Bakit po may fire exit? Lahat ng establishments dapat merong dalawang fire exit. Ito po ang isang area or lugar na tinatakbuhan natin o dinadaanan natin in case merong sunog. Kaya nga po mas maganda 2 or more. Ibig sabihin, kung may fire exit dito sa isang area at doon din nagkakaroon ng sunog, meron pa tayong alternatibong exit na pwedeng daanan para sa ganon ay makaligtas tayo. Yan ang purpose ng fire exit. Dapat hindi ito nakapadlock, dapat wala itong mga harang, and then dapat pag binuksan mo ito ay pwede kang makalabas. It will lead to a safest area na pwede tayong makaligtas. Gaano po ba kahalaga ang fire exit? Actually, ito'y napaka-importante sa bahay natin, sa loob ng bahay, dahil ito ang sinasabi nating makakaligtas sa atin in case na may sunog sa loob ng bahay. Dahil kung may fire exit tayo, hindi tayo matatrap sa loob ng bahay. Doon tayo dadaan, no? At pwede rin itong daanan din ng ating mga bumbero in case mayroong sunog na pwedeng rescuehin ang mga tao sa loob ng bahay. Dito din siya pwedeng dumaan para sa ganun ay mabilis na maapulan niya ang apoy, ma-firefight niya at gagawin din niyang area o lugar na pang-rescue ng mga tao na nasa loob ng bahay. Ang mga fire exit ay mahalaga, lalo na sa mga malalaking building. Makakatulong ito para makalabas ng building o establishment ang mga tao kung sakaling magkaroon ng sunog. Kaya kapag nasa isang building tayo, sa school man, sa mall, o sa anumang establishment, pag nakita natin ang sign na yan, tandaan natin yan ha! Maging aware tayo kung saan ang fire exit. Abangan nyo ulit ako bukas kung laloobin ng Diyos. Dito sa Benzi Bibo!
pala naming dapat tandaan tungkol sa ligtas na pag-alis sa isang lugar na nasusunog. Lalo na ang kahalagahan ng pagkakaroon at pag-alam sa mga fire exit na pinupuntahan natin. Oo, at tiyak na walang mapapahamak pag alam natin ang mga ito. Bible story na tayo. Sige po, Eric! Noong nakaraan ay natunghayan natin ang naging matalinong paghatol ni Haring Salomon sa dalawang babaeng tumayo sa harapan niya. Dahil sa bagay na iyon, nabalitaan po ng buong Israel ang matalinong paghatol ni Salomon sa dalawang babaeng tumindig sa kanya at totoong natakot po sila sa kanya. Dahil nakita po nila sa hari ang karunungan ng Diyos sa pagsasagawa ng matalinong paghatol. Oo, at pagkatapos sa pangyayaring iyon, heto naman ang sumunod na ginawa ni Haring Salomon. Basahin natin sa Unang Hari, 5:1 hanggang 12. At si Hiram na hari sa Tiro ay nagsugo ng kanyang mga lingkod kay Salomon dahil sa kanyang nabalitaan na siya'y kanilang pinahiran ng langis na maging hari na kahalili ng kanyang ama. Sapagkat si Hiram ay naging laging maibigin kay David. At si Salomon ay nagsugo kay Hiram na kanyang sinasabi, "Talastas mo na kung paanong si David na aking ama ay hindi nakapagtayo ng bahay sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos dahil sa mga pagdidigmaan sa palibot niya sa bawat dako, hanggang sa inilagay sila ng Panginoon sa ilalim ng mga talampakan ng kanyang mga paa. Ngunit ngayon binigyan ako ng Panginoon kong Diyos ng katiwasayan sa bawat dako. Wala kahit kaaway o masamang pangyayari man. At narito, ako'y tumalagang ipagtayo ng bahay ang pangalan ng Panginoon kong Diyos, gaya ng sinalita ng Panginoon kay David na aking ama, na nagsasabi, ang iyong anak na aking iuupo sa iyong luklukan na kahalili mo, siya ang magtatayo ng bahay para sa aking pangalan. Ngayon nga'y ipag-utos mo na iputol nila ako ng mga puno ng sedro sa Libano, at ang aking mga bataan ay makakasama ng iyong mga bataan. At aking bibigyan ka ng kaupahan sa iyong mga bataan, ayon sa lahat ng iyong sasabihin, sapagkat iyong talastas na wala sino man sa amin na makapagdadaras ng mga kahoy ng gaya ng mga Sidonyo." At nangyari nang mabalitaan ni Hiram ang mga salita ni Salomon, na siya'y naghalak na mainam at nagsabi, "Purihin ang Panginoon sa araw na ito, na nagbigay kay David ng isang pantas na anak sa malaking bayang ito." At si Hiram ay nagsugo kay Salomon na nagsasabi, "Aking narinig ang pasugo na iyong ipinasugo sa akin. Aking gagawin ang iyong buong nasa tungkol sa kahoy na sedro at tungkol sa kahoy na abeto. Ang aking mga bataan ay magsisipagbaba mula sa Libano hanggang sa dagat, at aking gagawing mga balsa upang dumaan sa dagat hanggang sa dakong iyong pagtuturuan sa akin. At aking ipakakalag doon, at iyong tatanggapin, at iyong tutuparin ang aking nasa sa pagbibigay ng pagkain sa aking sangbahayan." Sa gayoy, binigyan ni Hiram si Salomon ng kahoy na sedro at kahoy na abeto ayon sa kanyang buong nasa. At binigyan ni Salomon si Hiram ng 20,000 takal na trigo na pinakapagkain ng kanyang sangbahayan, at 20 takal na taganas na langis. Ganito binigyan ni Salomon si Hiram sa taon-taon, at binigyan ng Panginoon si Salomon ng karunungan, gaya ng kanyang ipinangako sa kanya. At may kapayapaan si Hiram at si Salomon, at silang dalaway gumawa ng kasunduan. Itinalaga po pala ni Haring Salomon ang kanyang sarili para ipagtayo ng bahay ang pangalan ng Panginoon dahil binigyan po siya ng katiwasayan ng Panginoon sa paghahari niya sa Israel. Ano po ba ang sumunod na nangyari pagkatapos na maitalaga po ni Haring Salomon na ipagtayo po ng bahay ang pangalan ng Panginoon? Yan naman ang alamin natin next week kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible Story. Sa pagpunta natin sa isang building, mahalagang malaman natin kung saan ang fire exit.
Alamin din natin ang proper fire evacuation route para sa mas maayos sa paglabas natin sa mga building na nasusunog. Oo, at mas mabuting gawin natin itong may kaayusan para walang mapahamak. Gaya ng sinasabi sa aklat ng unang Korinto, 14:40. Datapwat, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Naranasan nyo na bang makalanghap ng usok mula sa nasusunog na bagay? Alam nyo ba ang epekto ng smoke inhalation? Pag-aralan naman natin ang masamang dulot ng paglanghap ng usok at kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili dito. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa nang maiwasan ang mga sakuna. Laging dalangin sa Ama, anumang bagay ang gawin, saan mang dako ang lakbayin, sa iligtas ka. Ang mabuting kalusugan, panatilihan, maiiwasan ang karamdaman, palusugin ang katawan, sa pagkilos sa tahanan, magdahan-dahan, kung maiingat at di makalat, ligtas sa kapahamakan. Ang tanging naming hangad, sa tuwin na ikaw ay ligtas. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa nang maiwasan ang mga sakuna. Laging dalangin sa Ama, anumang bagay ang gawin, saan mang dako ang lakbayin, sana'y ligtas ka. Sa pasyalan at palaruan, dapat ingat lang ang kasayahan, mga tawanan, mawawala sa isang iglap lang. Ang tanging naming hangad, sa tuwin na ikaw ay ligtas. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa nang maiwasan ang mga sakuna. Laging dalangin sa Ama, anumang bagay ang gawin, saan mang dako ang lakbayin, sana'y ligtas ka. Sana'y ligtas ka. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa nang maiwasan ang mga sakuna. Laging dalangin sa Ama, ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa nang maiwasan ang mga sakuna. Laging dalangin sa Ama, anumang bagay ang gawin, saan mang dako ang lakbayin, sana'y ligtas ka. Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, we'll teach us while we grow.
liwanag ng